ng bahay kaya muna ang boss ko. Nasa kanabang umuwi ko. Nasa. Ito pala yung araw ka Mr. M na nagpa-practice tayo mag-ayos ng makina. So kasama natin yung ating tropa na si El Salik. Shoutout pala kay El Salik. Siya po yung kasama natin na marunong mag-ayos ng makina ng mga motor. At una namin ginawa, inalis namin yung tambutso at saka namin inalis yung mga tornilyo nito. So ang ginamit natin dito ay T-wrench na number 8. Kadalasan ginagamit ito sa mga motor na XRM 125. Mapapansin nyo ka Mr. M na nag-fast forward tayo dito sa ating mga video dahil ayaw kong mainip kayo at kahit hindi tayo ganun ka-expert at ma-share natin yung mga ginagawa natin kung paano natin binabaklas ang makina ng XRM 125. Dito pala ka Mr. M ay ang aalisin lang natin dito ay ang kanyang crankcase cover. So mapapansin nyo na ginagawa natin ng diskarte paano natin ito tanggalin. Chinek lang natin yung lining ito pati ang kanyang primary clutch or secondary housing. Sa araw na to ka Mr. M ay first time natin mag-open or mag-backflash ng makina katulad nitong ginagawa natin ka Mr. M. So naglakas loob lang tayong gawin nito dahil may kasama tayong marunong. So yan, kunwari tayo yung nag-aayos. Paalala ka Mr. M sa mga kasamahan natin na baguhan or gustong matuto, huwag po natin gawing mag-isa at kailangan may kasama tayong marunong. Kahit magpalyaman tayo ay may mag-a-assist sa atin kung paano natin ito ibabalik. Chinek na natin kung okay pa ba ang ating primary housing. At yan, napapansin natin na okay pa naman. At try natin palitan ng bago ito. Dahil may available naman tayong gamit nito. At yun na lang ang ating ilalagay. Gumamit tayo ulit ng size 8 para maalis natin tong tatlong tornilyo. Wala tayong tools kaya itong gagamitin natin. At dahil wala tayong special tools, gagamitin natin yung mahiwagang sinsil natin ka Mr. M. Sa karamihan ngayon ka Mr. M ay may mga gamit sila yung ating mga mekaniko. Dahil practice pa lang tayo at dito muna tayo sa walang gastos. This time ka Mr. M ay makikita nyo na nagpalitan kami ng chief mechanic natin o yung totoong mekaniko. Dahil hindi natin kayang timingan paano alisin gamit ang ating sinsil. Kahit siya rin ay hindi niya kayang alisin gamit ang sinsil, kaya nag-second option na lang kami na alisin na lang muna yung cover ng kanyang lining. Sa ganitong paraan ka Mr. M at mabibigyan tayo ng mas malawak na lugar para ma-timingan natin yung ating pagsisinsil. So yan, ako na yung nag-continue nung matapos natin alisin yung mga lining nito. Aray ko. Laki na rin buming. Sakit pa musin. Masasabi natin sa sarili natin kay Mr. M na hindi ganun kadali ang maging mekaniko. At heto na. Sabay na natin tanggalin at hugutin yung lining nito kasama ang kanyang primary clutch housing. Ito yung ating papalitan kay Mr. M. Ito ang ipapalit natin. Pagkatapos natin alisin yung ating papalitan ka Mr. M, naglinis na rin tayo para mawala yung gasket nit. Yan, isasalpak na natin ulit. Ganun lang kasimple yung paglalagay nito, basta sabay lang ito ipasok. Maraming salamat po sa inyong panonood at paki-follow, like and share na rin ang ating mga videos. At magbakas na rin kayo kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na talaga umaabot ang ating videos ka Mr. M.
So ayan, maraming salamat po at malapit na natin matapos ka Mr. M. After nito ka Mr. M ay magpa-final test tayo. So inshallah okay naman at matapos din natin ng maayos at may nakuha natin tayong pagkakalam. Syukran sa inyong panonood at sa inyong suporta sa ating mga videos. Follow, like, and share na rin po ulit